my beloved Boss Mike Severa. Etong si Corina. Eto na mga kababayan. Oo. Sabi rito, sino si alias Alputera? Ano ba siya ni PRRD? Oo, may question mark pa mga kababayan ha. Panoorin natin. Corimao Sanchez mga kababayan. Tungkol sa mga di umano'y mga girlfriends ni PRRD. Di ba naalala nyo mga kababayan na ang sabi ni Sarah? Ang dami palang mga personalities na involved na dito sa isyong ito mga kababayan. Kita nyo mga kababayan, ano? Talagang ang dami nang nadadamay. Ang daming na-involved na mga kung sino-sino ng tao, mga kababayan ko. Kita nyo, Totoy, Bebonser. Ang title. Ano ba yun? Tuloy. At ang sentro na dito mga kababayan ay yung Ay, Totoy Bibo. Yung pala yun. Totoy Bibo ba yun, Joyce? Manuel? Kung katawan mo lang ang habol ko, hindi mo to matitikman. Kuluntoy na yan. Sige, tuloy. Ang tinatawag ni Maharlika na si Alputera. Panoorin nyo muna itong itong binalita ni Corina mga kababayan. Saglit lang ito. Maraming nagmamahal kay FPRRD. Mabuti pa si PRRD, maraming nagmamahal. Bukod sa Sana all, maraming nagmamahal, mga kababayan. Sana all, maraming nagmamahal. Na maraming nagmamahal sa katawan, kalokohan. Pag-ibig ba talaga yan? True love ba yan? Ano yan? True love ba yan? True love? True love o puppy love? Kasi mga kababayan, meron salitaan na true love, meron salitaan na puppy love. Ano yan? Baka naman pera love. Baka naman pera love, pera lang yung love nila, hindi naman si Digong. Kasi nga mga kababayan, kailangan nilang bantayan kasi anumang oras, pwede nang kunin ni Satanas. Di ba mga kababayan? Kaya siguro ayaw na nilang iwan dahil nag-aantay sila ng maaaring ipatawag at ibulong nila kung para saan para magkano yung mamamana niya. Di ba mga kababayan ko? Tingin ko kaya hindi na sila lumulubay dyan. Kaya nandiyan silang nakabantay. Baka mamaya mga kababayan, sila'y mawalan. Kung trilyon-trilyon ang pag-uusapan mga kababayan, malamang meron yan. Kasi nga mga kababayan, kung ating babalikan ang inutang ni Digong ay halos 7 trilyong piso at kalahating 500 billion lang yung nagasta ni Digong. Abay, napakaraming pera nun namamanahin nila. Di po ba? Kaya siguro mga kababayan, itong si Digong, kung sabi ko nga sa inyo, kung itsura lang mga kababayan, malabo yun. Kung katawan naman mga kababayan, baka KFC na lang ang kayang gawin nun. Kaya ang matindi, kaya naaakit ang mga babae dahil sa mga sandamakmak na pera na kanyang pinapakita. Di po ba? Ganun siguro mga kababayan sige, tuloy natin to. Kanyang legal wife na si Elizabeth Zimmerman at partner na si Hanilet Abansenya. Pero sabi ni Sarah technically, single daw. Si PRRD mga kababayan. Regardless naman kung single o ano paman, ang alam ng mga tao, may asawa, mayroong Hanilet, tapos mayroong pang iba mga kababayan. Di naman maganda yon. Yung magjowa ka nga lang ng dalawa sabay, napakapangit ng pakinggan at napakasama na sa paningin ng mga Pilipino yan dahil hindi kultura ng mga Pilipino yan. Di po ba? Papayag ba kayo na halimbawa si Arnold Lopez meron ng Aichang, meron pang Chachang? Ko! Siyempre, hindi papayag si Aichang yan, di ba? Mga kababayan, kahit kanino siguro sa inyo. Sige, tuloy. Binibiti Inday. So, pwede siya mag-girlfriend. Hindi pwede. Pwedeng mag-girlfriend
ng isa lang. Pero yung marami, abay, namamangka ka na sa maraming ilog niyan. Di po ba, mga kababayan ko? Tuloy. Ewan lang din natin, pero sabi ni Sarah Spotted din sa The Hague ang kanyang rumored girlfriend. Kita nyo, mga kababayan, eto na. Si Sarah, dinala pa yung isa. Oo, ha? Eto hong si Balaba na eto ho ay pinaghihinalaan na girlfriend. Oo. Jowa. Oo. O nakabengbangan din ni Digong, mga kababayan, ano? Ha? Nang matagal ng panahon. Oh, mukhang nauna pa to kay Hanilet eh. Ha? Eto hong si Balaba ay mukha pong eto'y pinaghihinalaan na jowa din. Oo, ni Digong. At sinama pa ni Sarah. Alam nyo, mga kababayan, meron talagang makakasundo yung mga anak nyo, kayong mga lalaki, ano? Meron talagang makakasundo na magiging babae ninyo. Malamang, eto, mga kababayan, eto yung kasundo ng mga anak ni Duterte. Kasi tahimik lang to. Ngayon nga lang ito lumabas ano po? Ngayon lang ito lumabas. Kaya ngayon, hindi maaaring ito yung inaatake ni Maharlika, malabo. Kaya mga kababayan, ang tanong, kung hindi itong babae na to ang inaatake ni Maharlika, sino yon? Yon! Diba? Ayan, mamaya, re-reveal na natin. O, tuloy. Pinangalanan nila, mga kababayan, no? Girly Balaba. Hindi yan si Alpotera daw, mga kababayan, ha? Hindi yan daw si Alpotera, mga kababayan. Alam naman nila yan eh. Hindi yan si Alpotera. Yan daw si Girly. Si Girly, ang ano daw yan, mga kababayan, something politician yan na taga CDO, Cagayan de Oro. Basta, hindi natin sigurado. Pero, binukelya ni Corina, mga kababayan, na rumor girlfriend daw ni PRRD. Na si Cagayan de Oro City Councilor Jolene Girly Balaba. Nabigong bisitahin ni Paano mo nalaman, Coring? Nakipag-picture pa sa ex-wife ni PRRD, mga kababayan. Nakita nyo, no? Welcome na welcome si Balaba. Kasi siguro, mga kababayan, eto, unang-una, maganda. Yung isa siguro, hindi nila matanggap, ano? Yung isa, mga kababayan, na, nagseselos, hindi nila matanggap, mga kababayan, kasi naman, talaga naman, ang pangit eh. Oo, ang pangit talaga no, mga kababayan. Eto na. Dating Pangulo sa kulungan dahil sa istriktong visitation rules ng ICC. Pero sumama ito sa mga Duterte supporters na nag-camp out sa labas ng detention facility. Tapos ang sabi ni VP Sara kay Tatay Digong, mga kababayan, yung mga girlfriend mo nag-aaway na sa labas. Sinabi ko nga yun, di ba, noon, sabi ni Sara, yung mga girlfriend mo nag-aaway na sa labas, dalawa sila. Ano kaya pinag-aawayan? Ethics niya? Naniniwala ba kayo na ethics ni Digong ang pinag-aawayan? Yung katawan niya, kalokohan yan, mga kababayan. Malabo nang tumigas yan. Tuloy. Dumali rin si Balaba sa birthday celebration ni VP Sara. Ayan, mga kababayan, magkakatabi pa sila. Magkakatabi pa sila, mga kababayan ko. Etong nakasombrero, sino kaya? Tapos mga kababayan, meron dito sa kaliwa. Pinagitnaan nila si Baste. Natatanga-tanga. Diba? Mga kababayan, ito na. Etong dalawa ho yan. Ito hong nasa kaliwa, tahimik. Malamang po, etong nasa kanan, yan po yung tinitira ni Maharlika. Tuloy. Kung saan na-meet niya si Zimmerman. At hindi rin si Hanilet, mga kababayan, yung tinatawag na Alpotera. Hindi nga yun. Yung Alpotera maganda eh. Si Hanilet, maganda ba? Tuloy. Hindi si Hanilet. Apparently, mga kababayan, mayroon pang ibang personality. Ewan na natin kung girlfriend ba niya si Alpotera, mga kababayan. Basta ang sabi, mga kababayan, ni Maharlika, something ka-close daw, mga kababayan ni PR. Meron nga daw romantic relationship. Romantic relationship. Ano tawag doon kung relationship na romantic, mga kababayan?
Alam ka naman walang bengbangan. Kayo mga kababayan ko, pag romantic relationship, mga kababayan, ano ang maiisip nyo? Ha? Ano yun? Hawak-hawak kamay lang, ganon. Hawak kamay, tayong dalawa. Ganon? Ano, Karuba? Ano sa tingin mo? Ha? Jojo Chavez? Ha? Alicia Duran? Ganon lang yon? Romantic relationship. Ano tawag doon? Walang bengbangan yon? Ha? Kayo mga kababayan ko, kayong mga lalaki, kapag may romantic relationship kayo sa isang babae, walang beng-bang? Friends with benefits, gano'n ang tawag. Oh. Ano? Ha? Meron pang tawag doon. Ha? Oo. F-U-C-K body. Oh, di ba? Ano yun, di ba? Merong F-U-C-K body. Putik na yan, F-body nila, mga kababayan. Oh, sino na naka-experience dyan nang merong ka F-body? Ha? Ha? Ano? Sino? Grabe, no, mga kababayan, sige, tuloy. RD. Inendorso ang bise o nang bise si Balaba noong midterm elections at tinawag pa itong mommy. Mommy! Mommy! Ayun, pubo, mga kababayan, Ha? Kapubo, sabi ni Rapareha, alam na alam mo. Ha? Sino na ang may nakaranas ng kapubo dyan, ha? Ha? Minsan masarap yung kapubo lang, Oo. Walang commitment, Pero ako, hindi ako naniniwala, mga kababayan, ha? Hindi ako naniniwala na walang commitment si Digong dito sa mga babae na to. Mayroong commitment yan, mga kababayan. Ano? Ha? Minsan try nyo. Ha? Yung Argo! Yung mga tropa mo, nagkakagulo-gulo na sila. Yung try nyo yung kapubo. Yung walang commitment, mga kababayan ko. Try nyo minsan. Oo. Lami kaayo. Oo. Lami ba? Lami. Sige, tuloy. Sa isang campaign rally. Mami! Tignan nyo, mga kababayan, kahit yung mga DDS, pinaglilibangan na nila yung kanilang mga nangyayaring pagkakagulo-gulo. Ay, nako. Tuloy! Yan, mga kababayan, binalita yan ni Corina. And then, isinare ito ni Baste Duterte, mga kababayan. Sinare ni Baste yan, mga kababayan. Ay, nako, mga kababayan, sinare ni Baste. Ano sabi ni Baste? Mga nagdadaldal dyan sa dahig. Nakakagulo kayo eh. Nakakagulo talaga kayo. Yung mga sumasawsaw dyan, nakakagulo kayo. Mag-concentrate tayo sa paano ba mangyayari sa impeachment. Ang daming mahalagang issues. Hindi! Kalimutan nyo na yon. Yung mga impeachment, tuloy-tuloy naman yun. Huwag kayong tumutok dyan sa mga impeachment, sa mga senador, kay Pangulong Bongbong, kay First Lady. Huwag na! Tutukan nyo na, di ba? Oy, congratulations kay Maestro Paul. Oo, sana all may silver play button. Eto na, Maestro Paul. Maganda ito. Oy, Maestro Paul, nandiyan ka ba? Dalhin natin sila sa gusto nilang laro, di ba? Para mawala sila sa focus kay Pangulo at kay First Lady. Dalhin natin itong issue nila. Dito tayo sa issue nila. Eto na, mga kababayan ko. Sa lipunan. Tapos etong pinag-aaksayahan nyo, yung away ng ilang Naku, putang ina nyo talaga. Away. Galit na galit to. Galit na galit si Banat Bay, mga kababayan. Pakinggan nyo, ha. Sorry naman. Nangyari sa impeachment. Yung mga sumasawsaw dyan, nakakagulo kayo. Mag-concentrate tayo sa paano ba mangyayari sa impeachment. Ang daming mahalagang issue sa lipunan. Tapos etong pinag-aaksayahan nyo, yung yung away ng ilang Naku.
Maganda nga yan eh. Di po ba mga kababayan, sang-ayon po ba kayo? Ha? Sang-ayon po ba kayo na eto na lang ang talakayin natin? O sa lahat ng mga vlogger, nananawagan ako. Ha? Sa mga BBM vlogger, dalin natin, etong issue sa kanila mismo. Ha, mga kababayan? I-gate crush natin to. Pasukin natin itong issue nilang ito para hindi na sila makapag-content ng paninira pa kay Pangulong Bongbong Marcos at kay First Lady. Tama mga kababayan? Tama? Di ba? Tama! Tuloy! Putang ina nyo talaga. Away ng pamilya kung meron man. Hindi nyo kasi alam meron yan ng malalim na malalim na usapin yan Kaya malalim, hindi malalim banat bay. Siguro para sa iyo, malalim yan. Hindi ba pwedeng malaking issue yan sa mga pamilya ni Duterte? Dahil malaking pera ang pinag-uusapan. Kayo po ba mga kababayan parehas tayo ng sense, naiisip? Ano po? Mga kababayan, hindi malalim kundi malaki. Malaking usapin ito dahil malaking pera sa tingin ko ang pinag-uusapan dito. Tama mga kababayan ko? Sa totoo lang, ako yung ibang mga babae dyan, malamang pinapanalangin na yan na mamatay si Duterte. Tapos yung mga DDS na iba, mga kababayan ko, yung ibang mga DDS, abay, sinasanto si Duterte. Pero yung ilan dyan sa mga nakapaligid na kapamilya o babae ni Duterte, malamang, abay, pinapanalangin ng mamatay yan. Para makuha na nila yung alin? Yung sandamakmak na pera na ninakaw ni Duterte. Ganun yun tuloy. Nga dapat, wag nyo nang sausawan. Wag nyo nang ungkatin. Hindi, sausaw tayo lahat. Anong wag sausawan? Nasaan na? Yung mga vlogger dito, Maestro Paul. Tawagin mo na lahat sila. Dito na tayo, trending na trending to Itong awayan ng mga betka babae ni Duterte. Mga kababayan, tama ba yung naiisip ko na para maalis na yung kanilang focus kay Pangulo? Abay, dito na lang tayo sumausaw sa kaguluhan ng mga DDS at ng mga babae ni Duterte. Diba? Grabe, no? Diba? Sige, tuloy. Nyo sila mag-usap-usap, pamilya nila yan ba't nyo pa pinakikialaman? Diba? Wala talagang ganun Diba? Kahit na sabihin mo na wag pakialaman, alam mo naman na pag-aari ng mamayang Pilipino once na ikaw ay tumakbo bilang maninilbihan kahit wala kang silbi sa bayan. Kapag ikaw ay nanilbihan kahit wala kang silbi sa bayan, pag-aari ka na ng publiko. Kaya ngayon, huwag mong pigilan itong mga ito at hindi rin kami papipigil na sumausaw sa issue na to dahil mahalaga rin na malaman ng taong bayan kung ano ba talaga ang totoo sa pinagkakaguluhan nilang mga babae na yan. Kasi ako, ulitin ko lang, hindi ako naniniwala na katawan lupa lang ni Duterte ang habol nila. Kasama ba yan si Garma? Mukhang si Garma na nahimik na ayaw sumausaw. Balikan mo yung mga ilang vlogs ko. Masisense mo na. Diyan ka lang. Tuloy! Nagmamagaling kayo As if concern kayo sa bayan. Ulul! Concern kayo sa views nyo. Concern kayo dahil bayad kayo para sa... Yun ang totoo. Ganito yun, Maestro Paul. Makinig ka. Itong mga babae di umano ni Digong na nandiyan sa dahig, mga kababayan, parehas may mga pera. Etong si Hanilet, yung isang babaeng alpotera daw, may mga kanya-kanyang mga pera yan. Ngayon, kanya-kanya ring kuha ng mga vlogger nila.
Kasi hindi sila makakapagsalita ng sarili nila. Diba? Ng sarili nila. Kaya ganyan. Ano nangyayari? Yung mga vlogger nilang nagsasalita para sa kanila. Nagets mo na, Maestro Paul? Ha? Oh. Ayan, oh, galit na galit si Banat Bayo. Sa kanya mismo galing yan. Kay Maharlika mismo galing. Na ano? Ha? Bayad sila. Oh. Yan, ulul. Concern kayo sa views nyo. Concern kayo dahil bayad kayo para siraan ng pamilya. Oh, kita nyo mga kababayan. At eto, Maestro Paul. Kaya ako nagkaroon ng interest dito. Bakit kamo? Abay dinadamay nila sa awayan nilang mga babae ni Duterte, si Pangulong Bongbong at si First Lady, na itinuturo naman ni Maharlika na siya daw nagbabayad doon kay Alpotera. Sino yung Alpotera? Palayaw niya lang yan, na hindi nila ma-reveal. Pero, mga kababayan ko, abay alam na ng tao sa comment section, kitang-kita mo na kung sino yung tinutukoy. Oh, at sa mga salitaan nila, nurse daw ni Digong, nagpapanggap na nurse daw. Nako mga kababayan ko, yun yung tinatawag nila na Alpotera. Yeah! Our beloved Boss Mike Severa.